Anong kabangagan itong nangyayari ngayon sa grupo ni Raul Manuel na Kabataan Party List, mga kababayan? Dahil ang kanilang grupo, mga kababayan, Kabataan Party List, ay nababalot ngayon sa issue ng kalaswaan, imoralidad, pananamantala, kabastusan, mga kababayan, at pang-aabuso sa kanilang miyembro ng Kabataan Party List na pinangungunahan ni Raul Manuel. Nanalo ba itong party list ngayon? Mukhang hindi, mga kababayan Kaya mawawalan ng immunity itong si Raul, mga kababayan. At sana itong nangyayari ngayong issue dyan sa Kabataan Party List na pinangungunahan ni Raul Manuel ay maimbestigahan ng mapanagot ang mga culprit, mga kababayan. Panoorin niyo po Ano yung reaction mo at tinalakay? Nauna itong napakinggan sa bigwas ng Agila and then binitbit na ng mga media. Pinasabog yan mga kababayan, dito sa programa na naka-Eric. Including ang Philippine Daily Inquirer, ang iba pang mga media outfit. Hindi na nila matago yung mga pang-aabuso sa mga miyembro, mga kababayan, dyan sa Kabataan Party. PSCBN, TV5, at napilitan mag-react, magpalabas ng statement. At first, didma-didmahan pa sila. Itong Kabataan Party na tinutukoy namin na urban recruiter for New People's Army as a front party list na lumalangoy, ginagamit ng Communist Party, ng NPA at ng NDF bilang front cover operation sa mga kabataan at estudyante. Inamin nila na may ganitong kaso at iniimbestigahan na daw nila at mukhang gusto nilang patayin ang issue sapagkat may nananawagan na ipa-disqualify na. Tigilan na ang pag-upo ng kabataan NPA recruiter nito na may mga kaso pala ng rape na nagaganap sa kanila. See? May mga kaso na mga kababayan, insidente ng pananamantala sa kanilang hanay. Sa pangunguna ni Raul, sino ba ang dyan, mga kababayan, leader, di ba, si Raul Manuel? Siya congressman dyan Nangyayari yan under your leadership, Raul. Ng opisina, mga miyembrong kabataan kababayan ang nabibiktima and even ang Gabriela ay pinapa-disqualify na rin po. Ni Busantog, there is a statement now. Anong statement ng Gabriela niyan? Wala, mga kababayan. Pero pagdating sa joke ni PRRD, grabe, halos mamatay sila, mga kababayan, sa sakit sa puwet dahil sa joke ni PRRD. Samantalang itong totoong nangyayari na pang-aabuso sa mga kababaihan, wala silang masabi. People and even from the Operation Center ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. May reaction ka dito, attorney? Reaction? Sabahan ang mga balita natin. Yes, maganda yung statement ng NTF-ELCAC because this is what we had been talking about for the last 5 or 6 years, that doon sa mga organizations na ito, there had been a pattern of abuses, sexual abuse, psychological abuse, and physical harm. Na nakita natin. In fact, nagkaroon tayo ng psychological study kung saan nagkakaroon ng mental and psychological abuse na nangyayari sa mga organizations na ito. In fact, it was confirmed also by several... Ang problema niyan dyan, mga kababayan, parang hindi umaaksyon at hindi umuusad ang kaso. Mayroon ng reklamo ang ating NTF-ELCAC, mga kababayan, laban dito sa mga Kabataan Party List, Gabriela, lahat sila mga makakaliwa. Wala tayong narinig na aksyon ng gobyerno kung ano ang kanilang hakbang, mga kababayan, ngayon para aksyonan itong reklamo ng NTF-ELCAC Sangay po yan ng gobyerno, mga kababayan, ang nagreklamo na mismo. Former rebels natin, kung saan sila ay na-interview natin sa program doon na Labang Kasamang Bayan, kung saan Tingnan nyo, mga kababayan, karamihan sa mga nagsasali-sali dyan sa rally, mga estudyante, kawawa. Yun pala, mga kababayan, habang doon sa kanilang grupo, ang ilan na aabuso. Karoon ng systematic sexual abuse inside the CPP, NP, NDF, and including their front organizations. So, nung lumabas yung statement ng NTF-ELCAC kung saan sinasabi na there are more than 20 cases of sexual opportunism. Raulol. Ano yan, Raulol? Doon sa Kabataan Party List. At ito... More than 20 cases na pala, Raul Manuel. Tapos, ikaw ang leader dyan. Anong ginawa mo? Sana masali ito sa investigasyon, mga kababayan, Hindi po biro ang ganyang karaming 20 na
cases mga kababayan? Ay nangyari since 2023 to 2025. Oh, 2023 to 2025. Latest na mga kababayan. Paano na before? Matagal na yan si Raulol dyan eh. Doon lumalabas ang ating advocacy na sana yung mga magulang ay hindi naman bawal ang mag-protest, hindi bawal ang to call for accountability in the government, hindi bawal ang punta ka sa kalsada at mag-protest because you want to change for the better our country. Minsan wala ring magawa ang magulang mga kababayan dahil andun mismo sa paaralan ang nagpo-poison sa kanila. Aminin na natin mga kababayan, yung ilang guro nag-i-influensya sa kanila mga kababayan. Alam namin yan eh. Personally mga kababayan, tinry kami in-influence dati sa kolehiyo ng isang guro mga kababayan para magalit at maging realista. Akala siguro niya, ganun kami ka uto-uto. Totoo yan mga kababayan na ang mga nangre-recruit andyan sa mga paaralan. Kaya bantayan nyo ang inyong mga anak. Gabayan ninyo. At dyan sa parte ng gobyerno, dyan kayo mag-focus. Palayasin nyo yung mga nangre-recruit dyan sa paaralan dahil nabibiktima ang kabataan. Ang sinasabi lang natin is ingatan nyo ang mga anak ninyo kasi may mga organization na walang pakialam sa kanila na ginagamit sila at sila ay nahaharap sa ganitong klaseng mga abuses including physical abuse. There had been during my time nagkaroon ng investigation doon sa mga salugpungan schools yan ang sexual abuse is prevalent Yung salugpungan schools mga kababayan na tinataguyod din na Franz Castro. Kaya naging act teacher dahil teacher yan sa salugpungan yung paaralan mga kababayan na tinataguyod nila salugpungan. Na ang sabi, paaralan yan para makapasok ka sa mga NPA. Iba nga ang kinakanta ng national anthem doon at saka panunumpa. Yan ang inubos ni VP Sara sa Davao Region mga kababayan. Kaya galit na galit sila kay VP Inday. Mga IP students na kanilang na-recruit at nilagay sa mga salugpungan schools had been the victim of sexual abuses. Mga bata mga to, mga below 16, mga below 15. Nasaan ang Gabriela? Wala. Lalaki, babae, sila ay naging victim. Becky, mayroon. Tanungin natin si Raulol kung pati ba Becky na aabuso doon. Mga miyembro na Becky hindi natin sinasabi si Raulol. ng mga pang-aabuso. Nangyayari din yan sa mga organizations like Kabataan Party List at yung sinabi ni Cashay noon or di ba si Cashay yun? Si Karen Miranda. Si Cashay. Kung saan nagkaroon ng depression, nagkakaroon ng abuses, rape mismo sa loob ng mga kampo nila. So this is the horror that we want our children, our youth not to be exposed of. Ang panawagan natin sa kanila, huwag kayong mag-alala, activism is not terrorism. Okay kayo may membro na mga aktivista. Ang problema mga kababayan kung makapasok na sila dyan sa mga radikal na grupo na iyan, mga makakaliwa, malaki na ang tsansa mga kababayan na i-recruit silang NPA. First step gagamitin silang kawal mga kababayan at yung mga leader niyan ng mga NPA. Anong habol niyan? Pera. Tapos ang namamatay yung mga maliliit na akala nila matuwid ang kanilang pinaglalaban. Ang dami nang nabiktimang kabataan yan mga kababayan. But not these organizations. May nagsasabi na ito na ang panahon na magkaisa ang gobyerno at ang mga ahensya pati ang COMELEC na pigilan na talaga na maka-access pa sa poder, sa posisyon at pondo ang Kabataan Party, ang ACT Teachers at ang Gabriela na may mga pending disqualification petition ito. Ano po nakikita ninyo dito na dapat gawin ng COMELEC at ano po ang valid call ng taong bayan para hindi na talaga nila... Dapat i-disqualify na ang ginigipit nila ang Duterte Youth Party List mga kababayan dahil andun si Cardema. Magamit ng gobyerno para makakuha, makapangulimbat ng pondo, makatago sa gobyerno, at ngayon ay sinisira pa ang kabataan gamit ang poder at access sa gobyerno, Atty. Bosantong. Yes, tama nga, nagtataka ako dyan kasi I know for a fact that there is a pending disqualification and cancellation of the registration of Kabataan Party List in the party list registration system of the Philippines. Alam natin yan because we are a part of that. Nung final yan. Mayroon palang nung araw pending. mismo na na-file yan,
nandoon ako sa COMELEC, no? Bakit hindi yan inaaksyonan ng COMELEC? So ibig sabihin, that's Ang Duterte Youth lang mga kababayan inaaksyonan. almost for 2 to 3 years ng pending yan. Oh? At ang mga witnesses natin dyan ay mga former members ng Kabataan Party List mismo. Oh, Kung mayroon paano pang ginawa mga ng witnesses. Kabataan Party List, kung sino nag-organisa. And the disqualification, take note, was not filed by a simple individual, but it was filed by the Republic of the Philippines, Oh. representing the people of the Philippines, no? So ibig Ang sabihin, nag-file in TFL-CAC sa ngayon ng gobyerno mga kababayan. Ayan siya ng gobyerno. it's the official stand of the Republic of the Philippines na yung Kabataan Party List should be disqualified as a party list organization. Garcia. Inutil ka ba Garcia? COMELEC Commissioner. Bakit hindi mo yan inaksyonan? Because it is advocating the use of violence in pursuant of its goals, no, and aspiration. Ibig sabihin, gumagawa ang ginagawa. Dapat mo disqualify na mga kababayan dahil kung makakaupo yan marami silang marirecruit dahil mayroong pondo. Gobyerno pa ang magpopondo. Maraming mabibiktimang kabataan. Gawa nila is mga violente. Mm. And that is a disqualification provision under the party Yan, list system natin, under pumapatay the na yan Comelec mga rules kabataan. natin. Ngayon, bakit hindi siya na kasama doon sa na-suspend yung proclamation? Kasi may pending disqualification siya. I do not understand the Comelec on this point, no? Because yung ibang kaso, halimbawa ng Duterte Youth Party List that was pending since 2019, ay naging grounds para sila ay temporarily withhold the proclamation. Bakit hindi nila ginawa sa Kabataan Party List, no? So yun ay nakapagtataka. Oo. Yeah. And that case was Ang balak daw mga kababayan i-disqualify ang Duterte Youth dahil 3 seats ang mayroon sila mga kababayan At mukhang kung madidisqualify yung 3, mayroong aangat mga kababayan. Ewan na natin kung kasama ba ito Kabataan at saka yung Gabriela. Ang mga animal. 3 ang mapapasok kung madidisqualify yung Duterte Youth. filed by the Republic of the Philippines. Correct. Hindi yan finelang basta-basta na opposition ka or yung mga kalaban mo sa politika. No, it was not. It was filed by the Republic of the Philippines. Bakit man hindi nila binigyan ng proper justification gobyerno ang nag-file. as to why there is no suspension of the proclamation of the Kabataan Party List? Grabe no. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Na mayroon palang tinatagong kalansay dito sa grupo ni Raulul Manuel mga kababayan na Kabataan Party List. Post your comments below.